Akala ko noon ang mga pinakanakakatakot na bagay sa buhay ay ang pagtaas ng utang, matagal na kawalan ng trabaho. Mga gabing walang tulog na walang laman ang pitaka at refrigerator na may lamang kalahating bote ng ketchup at isang kahina-hinalang yogurt. Pero nagkamali ako. Ang kawalan ng pag-asa na naranasan ko, 3 buwang pamumuhay sa instant noodles, at pag-iwas sa mga tawag mula sa aking kasero, ay isang manipis na shell lamang, ang simula ng isang bangungot na hindi ko maisip. Isang mahabang gabing walang tulog, habang ang screen ng aking laptop ay kumikinang ng malamig na asul sa aking maliit na silid, nakatanggap ako ng isang email, isang hindi kapanipaniwalang pangako sa trabaho. Tour guide sa Everglades, Florida. $75 kada oras, kasama ang pabahay. Walang kinakailangang karanasan. Magsimula bukas. Nagsisimula ang kwento dito, noong nagpasya akong tumuntong sa isang lupain, kung saan walang mapa na gagabay sa akin, kung saan tila hindi na nalalapat ang oras at mga tuntunin, kung saan ang mga alituntunin na walang sinuman ang nangahas na magsalita ng malakas ay ang tanging bagay na nagpoprotekta sa iyo mula sa isang bagay mas nakakatakot kaysa sa anumang takot na nalaman ko. Pinili kong tumungo sa ilang na yon, kung saan nasusunog ang araw, ang hangin ay makapal na parang basang kumot, at ang tunog ng mga insekto ay sumipol tulad ng mga bulong ng kadiliman. Doon ko nalaman na sa Everglades, isang swampland na mas matanda kaysa sa kasaysayan ng tao, may mga hindi nababagong tuntunin. Ang mga patakaran ay hindi dapat labagin, dahil kung gagawin mo ito, hindi ka magkakaroon ng pagkakataong magsisi. Ang kwento na sasabihin ko sa iyo ay hindi isang ordinaryong paglilibot. Ito ay ang paglalakbay ng isang kabataang tulad ko, nahuli sa isang ipu-ipon ng hindi maipaliwanag, mga multo sa pampang ng ilog, mga halimaw sa ilalim ng madilim na tubig, at nakagigimbal na mga babala mula sa mga nakaligtas. Sumama ka sa akin, tumungo sa lupain na hindi mo maiiwan kapag nakapasok ka na. At maging handa, dahil kung ano ang iyong maririnig ay hindi ka na muling tumingin sa leysyan sa parehong paraan. Ito ang kwento ng mga panuntunan ng Everglades, at kung bakit umiiral ang mga ito para panatilihin kang buhay. Maliit na kwarto, maputlang liwanag mula sa screen ng laptop, tumatatak na orasan, pantay na tunog ng paghinga. Akala ko noon ang pinakakahila-hilakbot na mga bagay sa buhay ay ang mga araw ng gutom, utang, mga tawag sa telepono mula sa may-ari na nagpapatigil sa aking puso sa tuwing tumutunog ang kampana. 3 buwang pamumuhay sa instant noodles, pag-iwas sa mga mata ng mga kamag-anak at kaibigan, at lamig ng mga gabing walang tulog na nag-aalala tungkol sa hinaharap. Akala ko natamaan na ako. Pero nagkamali ako. Dahil ang bottom line ay kapag nakakita ka ng email na nag-pop up sa 3 oras 17 minuto na nag-imbita sa iyong maging tour guide sa Everglades, Florida. Everglades Tour Guide, $75 EC, kasama ang pabahay. Walang kinakailangang karanasan. Magsimula bukas. Paulit-ulit kong binasa ang linya, hindi ako makapaniwala. Pangarap na trabaho sa kalagitnaan ng gabi. Sa oras na yon, ang aking account ay may eksaktong $472 ang natitira. At ako, sa aking Environmental Studies degree sa Alikabok, ay hindi alam kung ano pa ang gagawin, ngunit tahimik na isumite ang aking aplikasyon. Ang tagapagsalaysay ay nagmamadaling nag-impake, ang maliit na backpack, ang mga kinakailangang bagay ay dali-daling pinalamanan, ang maputlang liwanag ng umaga ay nasala sa bintana ng silid. Alam ko may mali dito. Paanong ang ganoong trabaho ay walang interview? Walang kinakailangang resume. Ngunit kapag ang buhay ay nagsimulang magbilang ng mga araw, kapag wala ka ng mga pagpipilian, ang lahat ng dahilan ay nalulula sa isang boses, dapat umalis.
Isang masikip na bus, umiiyak na mga sanggol, kakaibang amoy, mga bintana na napupuno ng singaw at dumi. 18 oras sa bus mula sa lungsod hanggang sa Everglades. Unti-unting nagbago ang tanawin. Ang mga skyscraper at mataong kalye ay nagbibigay daan sa mga malalawak na puno at malalawak na kahabaan ng ilang. Mainit at masikip ang hangin, makapal na parang basang kumot na nagpapahirap sa paghinga. Isang hindi maipaliwanag na baho ang tumagos sa sasakyan na may halong hindi maipaliwanag na mga tunog. Tumingin ako sa labas ng bintana, tinitigan ng mga mata ko ang mga lumang karatula, ang mga gasolinahan na may dimly light na mga karatula, isang mundong ganap na naiba sa dati kong tinitirhan. Pagbaba ng bus sa isang maliit, maruming gasolinahan, ang matinding sikat ng araw na sumisikat sa alikabok. Bumaba ako at kaagad parang nahulog ako sa ibang mundo. Isang lumang gasolinahan, ang mga letra sa karatula ay kalahating nahulog, ang kampana ng tindahan ay tumunog ng matinis habang tinutulak ko ang pinto. Sa likod ng counter, biglang tumingin sa akin ang isang matandang babae na may puting buhok na parang bulak. Ang kanyang mga mata ay malalim na parang naglalaman ng dagat ng mga lihim. Hindi niya tinanong ang pangalan ko o kung saan ako nanggaling. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Bago ka lang, di ba? Hindi namin tinatanggap ang maraming estranghero dito. At ang mga patakaran kailangan mong tandaan ang lahat ng ito. Sinubukan kong tumango, ngunit ang kanyang tingin ay nagbigay ng lamig sa aking gulugod. Nagpatuloy siya, ang kanyang tinig ay puno ng babala. Ang pag-alis sa may markang landas sa mapa ay humihingi ng panganib. Senyales ng cellphone. Kalimutan mo na ito. Dito, mapagkakatiwalaan mo lamang ang mga alituntuning ipinasa ng mga sinaunang tao. Ang tagapagsalaysay ay nakatayo sa labas ng gasolinahan, nakatingin sa daan patungo sa malalim na kabubatan ng bakawan, ang sikat ng araw na sumisikat sa mga dahon. Alam ko ang isang bagay na tiyak, sa lupain ito, walang puwang para sa pagkakamali. Bawat hakbang, bawat salita ay maaaring maging punyal na nakalagay sa iyong leeg. Hindi na ako walang trabaho, hindi na isang mahiyain na environmental student. Papasok na ako sa isang lupain kung saan ang mga gumagalang lamang sa mga patakaran ang makakaligtas. At dito magsisimula ang kwento. Isang lumang kahoy na pier sa gitna ng malawak na lesyan, huni ng mga insekto, maliwanag na sikat ng araw na sumisikat sa makapal na mga dahon. Tumayo ako roon, basang-basa ang mga paa sa pawis, basang-basa ang mga damit mula ulo hanggang paa pagkatapos maghiking sa nakakapasong init ng Everglades. Dumampi ang mga paa ko sa bulok na kahoy na tulay, umalingaw-ngaw ang langit-ngit ng kahoy na parang mga babala na hindi nakikita. At pagkatapos nagpakita siya. Marty. Scene. Isang lalaking sunog sa araw ang balat, kulubot na balat, matalas na mata sa ilalim ng malawak na sombrero, isang sigarilyo na nakaipit sa kanyang mga labi, mga mata na tila tumatagos sa kaluluwa ng taong kaharap. Siya ang embodiment ng Everglades. Ang balat ay kasing itim ng balat, ang mga mata na kasing talas ng pang-ahit, ang boses na paos na parang durog na buhangin sa lalamunan. Si Marty ay hindi nagtanong sa akin ng anumang mga katanungan tungkol sa aking nakaraan o record. Tumingin lang sa akin pagkatapos ay dahan-dahang sinabi, "Bago ka. May regalo ako sa iyo." Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang luma, dilaw at gulanit na piraso ng papel. Ang mga folds sa papel ay tila nasaksihan ang mga henerasyon ng mga gabay ng Everglades na nauna. Close-up ng papel, sulat kamay sa kupas na tinta, ngunit malinaw pa rin. Ang piraso ng papel na iyon ay hindi lamang isang listahan ng dapat gawin, ngunit isang tuntunin ng buhay. Ito ang mga patakaran ng Everglades. Hindi sila dapat sirain.
Sinimulan kong basahin ang bawat linya. Panuntunan 1, huwag kailanman iwanan ang trail na may marka sa mapa. Gaano man kalmado ang tubig, ang kalaliman ay hindi para sa atin. At kung ano ang nakatira doon ay hindi malugod sa mga bisita. Panuntunan 2, kung ang isang bisita ay magtanong tungkol sa mga inabandonang bayan o mga ghost ship, huwag nang magsasabi pa. Ang mga kwentong iyon ay mga sumpa. Huwag mo nang banggitin. Rule 3, kung nakakita ka ng isang lalaki na nakatayo sa dalampasigan na walang anino, tumalikod at lumayo. Huwag kailanman lumingon o kumusta. Rule 4, sa eksaktong 1 oras 13 minuto ihinto ang bangka ng 1 minuto, huwag magsalita o tumingin, hayaang matahimik ang anumang dumadaan sa ilalim ng tubig. Rule 5, walang sinuman ang pinapayagang magdala ng mga pulang bulaklak sa bangka. Kung gagawin nila, dapat itong itapon kaagad sa tubig. Rule 6, kung biglang tumahimik ang ibon, huwag ihinto ang makina, patuloy na tumakbo hanggang sa tumunog muli ang ibon. Rule 7, sa takip silim, kung makita mo ang basang buhok na kumakaway mula sa bakawan, huwag kang tumugon. May hinahanap siya at hindi ikaw yon. Rule 8, kung may narinig kang tumalsik na tubig sa likod mo at wala kang nakikita, huwag kang lumingon. Isang lansihin, huwag kang mahulog dito. Rule 9, ang paglilibot ay dapat magsimula at magtapos sa parehong hintuan. Kung iba ang hitsura ng hintuan kapag bumalik ka, nangangahulugan ito na hindi ka patapos. Bumuntong hininga ang tagapagsalaysay, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng pag-aalinlangan na may halong takot. Napangisi ako sa puso ko. Mga multo, mga demonyo, ang mga bagay na yon ay mga kwento lamang para sa mga bata. Ngunit sa pagtingin sa mga mata ni Marty, puno ng babala, alam kong hindi ito biro. Maliit at madilim ang trailer, madilim ang ilaw mula sa desk lamp, uni ng mga insekto sa labas. Ang trailer na tinatawag kong tahanan ay nakatago sa likod ng mga palumpong, sapat lang para pansamantalang manirahan ang isang tao. Ang bawat bagay ay naiwang buo na parang biglang umalis ang dating may-ari, ang tasa ng kape sa lababo, ang Amerikanang nakasabit ng maluwag sa upuan, ang aklat ay iniwang nakabukas na nakaharap sa mesa. Parang tumigil ang oras at nabubuhay ako sa alaala ng iba. Ginabayan ni Marty ang bangka, itinuturo ang bawat control button at babala sa mga emergency na sitwasyon. Ang aking unang araw ay isang mahigpit na aralin sa mga pamamaraan ng paglalaya. Ang mga kakaibang kwento tungkol sa lesyan ay inuulit bilang mga implicit na babala. Nagsimula akong maunawaan na dito, mayroong hindi lamang tubig at bakawan, kundi pati na rin ang hindi nakikitang kadiliman na nakakubli. Nakatayo ang tagapagsalaysay na nakatingin sa malayo sa lesyan, bumabagsak na ang sikat ng araw sa hapon, unti-unting tumahimik ang tunog ng mga insekto. Tumayo ako roon, sa gitna ng pinakasinaunang lupain, na may mga alituntunin na walang nangahas na suwayin. At alam ko, mula ngayon, walang puwang para sa pagkakamali, walang puwang para sa pagdududa. Dahil sa Everglades, isang maling hakbang at walang babalikan. Maliit na pantalan ng bangka, maliwanag na liwanag ng bukang liwayway, kalmadong tubig, umalingaw-ngaw sa buong lesyan. Sa unang araw ng pamumuno sa paglilibot, nakatayo ako roon, tinitingnan ang mukha ng bawat customer. Ipinagdiriwang nina Bob at Linda Matthews, isang matandang mag-asawa mula sa Ohio, ang kanilang ika-negatibo 35 anibersaryo ng kasal. Dala nila ang pananabik at kuryosidad ng mga taong unang tumuntong sa ilang. At si Mike Chen, isang mag-aaral sa photography mula sa UCLA, ay tila nakatutok lamang sa kanyang kamera na parabang hinahabol niya ang isang hindi mapalampas na sandali.
Ang bawat tao ay may kwento, bawat tao ay may sariling mundo, ngunit lahat sila ay nagtiwala sa akin, ang kanilang gabay sa lugar na ito. Ang bangka ay dumaan sa mga nagsasalubong na kanal, sinala ng sikat ng araw sa mga dahon, huni ng mga ibon, ang tunog ng tubig na humahampas. Sinusubukan kong gawing profesional na tour guide ang aking sarili, binibigyang diin ang natural na kagandahan, pinag-uusapan ang ecosystem, tungkol sa mga bihirang ibon, tungkol sa gawaing konserbasyon dito. Nakinig ang mga panauhin, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat at tuwa. Nagsimula rin akong maging komportable, kahit man lang sa unang oras. Biglang huminto ang tunog, huminto ang huni ng mga ibon, tumahimik ang kalawakan. Ngunit pagkatapos, biglang, ang lahat ng mga ibon ay tumigil sa pagkanta. Hindi dahan-dahan, hindi unti-unti, ngunit parang may nagpatay ng switch. Tumahimik ang buong kagubatan, hanggang sa puntong maririnig ang tunog ng makina ng bangka sa bawat simoy ng hangin. Ang ika-6 na panuntunan ay umalingaw-ngaw sa aking isipan, kung ang mga ibon ay biglang tumahimik, huwag tumigil. Magpatuloy hanggang sa muling kumanta ang mga ibon. Napahawak ako ng mahigpit sa manibela, hindi naglakas loob na lumingon sa likod kahit papalapit na ang tunog ng tilamsik ng tubig. Nagpakita ng takot ang mga mata ng mga bisita, may mga nagbulungan, bumuntong hininga, lumibot ang mga mata sa paligid ng bangka. Tanong sa akin ni Linda, nanininig ang boses, ano yon? Marahil ay mga buwaya lang ang sumusunod sa atin, sinubukan kong bigyan siya ng katiyakan. Mahilig silang sumunod sa mga bangka. Itinaas ni Mike ang kanyang kamera, sinusubukang i-capture ang bawat sandali, ngunit pinigilan ko siya, huwag mag-film ng mga hindi kinakailangang lugar. Nag-iba ang sikat ng araw, ang mga anino sa ibabaw ng tubig ay bumuo ng kakaibang hugis, parang higanteng halimaw, malabo, paikot-ikot. Ang madilim na hugis na yon. Nakita ko ito sa ilalim ng tubig, mas malaki kaysa sa anumang buwaya na nakilala ko, kumikilos tulad ng isang sinaunang halimaw. Bumilis ang tibok ng puso ko, pero kailangan kong maging kalmado. Paparating na ang rule number 4, sa 1 oras 13 minuto ihinto ang bangka ng 1 minuto. Nakapatay ang makina ng bangka, ganap na katahimikan, sikat ng araw na sumisikat sa mga dahon, inalog ng hangin ang mga tuktok ng puno. 1 minutong katahimikan ang bumalot na parang mga oras. Hindi ako nangahas na tumingin sa tubig, hindi ako nangahas na magsalita. Pagkatapos lumipas ang kadiliman sa ilalim ng bangka, at naramdaman ko ang isang bagay bahagyang hinawakan ang katawan ng bangka. Tinanong ni Bob, may nakikita ka ba? Napailing na lang ako, ang sakit ng puso ko. Ang tunog ng tubig na lagaslas sa likod ay naging mas malinaw, ang mga bisita ay tumingin sa paligid na may takot sa kanilang mga mukha. Tuloy-tuloy ang tunog ng tilamsik ng tubig sa likod na parang may gustong humabol. Agad kong pinaalalahanan ang sarili ko sa rule number 8, kung may narinig kang tubig sa likod mo at wala kang nakikita, huwag kang lumingon. Pero laging nauurong ang mga mata ko, yung feeling na may nakatingin. Ang lalaking nakatayo sa dalampasigan, walang anino, nakasuot ng formal na suit, fedora, malamig ang mga mata na parang yelo. Pagkatapos ay nakita ko siya, isang lalaking nakatayo pa rin sa dalampasigan. Walang anino, kahit na sumisikat ang araw. Naalala ko kaagad ang 3 panuntunan, kung makakita ka ng walang anino na tao sa dalampasigan, paikutin kaagad ang bangka. Mabilis kong pinihit ang manibela, parang bato ang bigat ng puso ko. Ang araw ay unti-unting lumubog, ang liwanag ay naging pula-ginto, tinakpan ng dilim. Pagsapit ng takip silim, isang anino ang lumitaw sa kabubatan ng bakawan. Isang babae, basang-basa ang buhok, dahan-dahang kumaway. Tahimik kong ipinaalala sa sarili ko ang panuntunan bilang 7, huwag tumugon. May hinahanap siya at hindi ikaw yon. Lumayo ang bangka sa figura ng babae, unti-unting kumupas ang mga pulang ilaw ng huling araw, at umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na tunog.
Ang unang tour ay nagtatapos sa hindi nalutas na mga misteryo. Bumalik ang mga turista na puno ng saya at takot ang mga mata. Sa akin naman, alam ko, nakatagpo ako ng mga bagay na hindi bagay sa mundong ito at hindi biro ang mga patakarang iyon. Kahoy na pier sa ilalim ng pulang paglubog ng araw, ang ibabaw ng tubig ay kalmado, ang tunog ng huni ng mga insekto ay hudyat ng gabi. Tapos na ang unang tour. Bumalik ang bangka sa lumang pantalan, tulad ng pagsisimula nito, mga bulok na tabla, ang pamilyar na langit-ngit habang ako ay tumuntong sa pantalan. Pansamantalang napanatili ang kaligtasan, ngunit ang pakiramdam sa aking puso ay hindi mapayapa. Scene, si Marty ay lumabas mula sa dilim, sigarilyo sa kanyang labi, malamig na mga mata na parang laging nagsusuri. Narrator. Parang multo si Marty sa eksena sa takip silim. Hindi siya masyadong nagsalita, tumango lang siya ng bahagya, pero nangungusap ang mga mata niya. Ngayon, maswerte ka. Pero hindi palagi. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw na parang kulog sa aking ulo, na nagpapaalala sa akin na bukas ay mas mahirap. Maliit na trailer, madilim na ilaw, mga anino na magkakaugnay sa dingding, ang tunog ng mga insekto na umaalingaw-ngaw sa labas ng bintana. Unang gabi sa trailer, hindi ako makatulog. Ang pagputok ng mga paniki, kalabog sa malayo, at iba pang hindi maipaliwanag na ingay ang nagpagulat sa akin. Ang aking isip ay umiikot sa pagitan ng kalituhan at pagdududa. Ang tagapagsalaysay ay nakaupo sa harap ng isang laptop, naghahanap ng impormasyon sa madilim na liwanag. Binuksan ko ang aking computer, sinusubukan kong alamin ang lahat ng magagawa ko tungkol sa Everglades, tungkol sa mga pangyayaring nasaksihan ko. Ngunit ang internet ay nagbigay lamang sa akin ng mga pahina tungkol sa mga ecosystem, tungkol sa mga buwaya at pambihirang mga ibon. Walang anuman tungkol sa walang anino na figura, walang tungkol sa basang buhok na babae, o sa mga tunog ng tubig na humahampas sa gabi. Ang tunog ng katok sa pinto ng trailer ay umalingaw-ngaw, 3 sunod-sunod na katok, naging masikip ang espasyo. Biglang may kumatok sa pinto. 3 tunog, steady, parang may nakatayo sa labas, nakatingin sa akin. Hindi ako naglakas loob na buksan ang pinto. Naalala ko ang sinabi ni Marty, hindi ako sigurado kung gusto kong malaman ang totoo. Si Marty ay nakaupo sa labas ng trailer, ang liwanag mula sa flashlight ay kumikinang sa kanyang mukha. Sinabi sa akin ni Marty ang tungkol sa kanyang hinalinhan na umalis sa gulat. Tungkol sa mga multo sa Leishan, tungkol sa panuntunan bilang 3, ang walang anino, at ang mga kahihinatnan ng pagsuway. Nakaramdam ako ng takot, pero alam ko rin na hindi ako makakatakas. Inihahanda ng tagapagsalaysay ang kanyang mga bagahe, isinuot ang kanyang Amerikana, at tumingin sa madilim na Leishan. Babalik ako bukas. Hindi ko alam kung ano ang aasahan, ngunit alam ko na sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga patakarang iyon ay mananatiling buhay ako. At kailangan kong maging mas malakas, mas alerto, upang hindi ako maging susunod na biktima ng lupaing ito. Sumisikat na ang bukang liwayway, umaawit ang mga ibon, ngunit umalingaw-ngaw pa rin ang kadiliman ng kagabi. Kinaumagahan, nagising ako na mabigat ang loob. Hindi lang dahil sa pagod, kundi dahil sa mga hindi maipaliwanag na patuloy na sumusunod sa akin na parang anino na hindi nakikita. Inihahanda ng tagapagsalaysay ang kanyang mga kagamitan, tinitignan mabuti ang bawat tuntunin at sinabi sa kanyang sarili. Binasa ko at binasa ulit ang mga patakaran sa lumang papel. Bawat salita, bawat pangungusap ay parang panunumpa, dapat mabuhay,
dapat mag-ingat, walang pagkakamali. Ang tagapagsalaysay ay dumungaw sa bintana. Ang lasyan ay maulap, sinasala ng sikat ng araw sa mga makakapal na puno. Ang Everglades ay higit pa sa isang lupain ng ligaw na kalikasan. Ito ay isa pang mundo kung saan ang nakaraan at kasalukuyan, ang katotohanan at mito ay nagsasama. Hindi isa ay makatakas. Ang tagapagsalaysay ay nagtipon, nagsuot ng kanyang Amerikana, at naghahanda na sumakay sa bangka. Kailangan kong maging mas malakas. Walang puwang para sa takot, walang puwang para sa pagdududa. Sa pamamagitan lamang ng pagsunod sa mga patakaran, pag-survive at pag-akay sa mga bisitang nagtitiwala sa akin pabalik ng ligtas. Mahaba pa ang paglalakbay, nagkukubli pa rin ang dilim. Ang bangka ay dahan-dahang dumausdo sa tubig, unti-unting natatakpan ang dilim, ang mga insekto ay umugong. Natapos ang unang araw, ngunit mahaba pa rin ang paglalakbay. Ang mga multo, ang mga patakaran, ang mga misteryo ng Everglades ay patuloy na hahamon sa akin araw-araw. Ang mga ilaw ng bangka ay dumausdos sa itim na tubig, sa di kalayuan ay malabo ang silweta ng isang babaeng basa ang buhok. At alam ko, isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring maging bahagi ako ng kwentong ito. Naglakas loob ka bang tumapak sa lupain ng hindi nababagong mga patakaran? Hindi tinatanggap ng Everglades ang mahina.